ko magawang baliwalain. Kaya pinatay ko yung apoy ng kalan. Lumabas ako at nagpunta sa hardin. Nakita ko si Lola Teresa, nakatalikod. Iyo ng eksena nung napanaginipan ko siya ng masama. Hindi gaya nung nagpapakita siya sa akin nang nakaharap na siya. Sa pagkakataon nga na yun, ay nakatalikod siya at dahan-dahan lang ang pagharap sa akin. Pagharap niya, nakangiti siya. Nilahad niya yung kamay niya at tulad ng lagi niyang sinasabi, samahan ko na raw siya. Ako naman para akong nahihipnotismo. Namalayan ko na lang na unti-unti akong humahakbang palapit sa kanya. Hanggang sa nasa harapan na nga niya ako. Nung magkaharap na kami, doon na ako nakaramdam ng matinding takot. Nang maulit talaga yung mismong napanaginipan ko kay Lola. Hinilan niya ako sa kamay at pinilipit ang braso ko habang humahalakhak siya na parang wala sa sarili. Nagsimulang pumatak ang ulan nun. Pero yung ito niya nanatiling nandoon. Mariin ang pagkakahawak sa kamay ko. Inakay niya ako sa isang bahagi ng hardin na kunti lang ang espasyo ng lupa. Dahil sa ulan ay naging maputik na roon. Tinulak niya ako kaya napaupo ako. Tapos ay pilit niya akong dinudugtog doon. Parang gusto niya akong ibaon sa lupa. Takot na takot ako. Nagmamakaawa. Sabi ko, tama na po Lola. Paulit-ulit yung pagmamakaawa ko. Hindi ko maintindihan. Parang may nagpo-control na sa akin. Namalayan ko na lang na usa akong hinuhukay ang maputik na lupa gamit ang mga kamay ko. Sige lang ako sa paghukay kahit nananakit na yung mga braso ko. Umahalo na ang luha ko sa ulan pero hindi ako makahinto. Sa tingin ko ang naririnig kong mga bulong ang nagko-control sa akin na gawin yon. Mga sigaw nila Ate Shana at Aling Dolores ang pumalit sa mga bulong sa tenga ko. Naramdaman ko na lang na pinagtutulungan nila akong itayo at hilahin palayo roon. Nung maipasok nila ako sa bahay, ay inhiga nila ako sa sofa. Kinausap ko rin ko, magiging matatag ako kahit wala na siya. Pero kahit anong mangyari, ay hindi ko siya makakalimutan. Ito Patahero naman tong destination natin. Kaya pala walang mga nakatambay dun. Hello po sa lahat. Ako nga pala si Kaloy, 35 anyos at isang mekaniko sa maliit kong talyer. Bilang mag-isa lang akong gumagawa ng lahat ay maaga akong gumigising para buksan ang shop. Alas 6 ng umaga pa lang ay nagkakape na ako sa labas at nag-aayos ng mga gamit kapag wala akong tanggap na sasakyan. Pero salamat sa Diyos at bihirang-bihira akong masiro sa trabaho. Magmula sa asawa ko at magkaroon kami ng sariling bahay, ay kasama ko na rin binuksan ang talyer. Nasanay na ako sa katahimikan ng umaga tuwing magbubukas ako. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ay pare-pareho ang routine ko. Hanggang sa hindi ko na maalala kung kailan nagsimula. Pero may isang bagay na nagpapago ng bawat umaga ko. Dito na nagsimula ang samahan namin ni Kabo. Kabo ang tawag ko roon sa multo ng sundalo na bigla na lang lumitaw sa talyer isang umaga. Hindi ko alam kung saan siya nanggaling, pero halos mapaihi ako sa salawal nang una ko siyang makita. Ikaw ba naman na taon na ang binilang ko sa kasanayan na mag-isa ka sa talyer. Tapos pagtulak mo ng folding door, ay may nakita akong uniformadong lalaki na may dala pang mahabang bakal na nasa loob na. Napaupo ako sa simento at nagkanda bulol-bulol sa gulat pagkakita sa kanya. Pero segundo lang at nawala na ito. Katal talaga ang baba ko sa takot at nagtatakbo ako pabalik sa bahay. Sinama ko pa yung asawa ko para ipakita kung saan ko nakita yung lalaki. Pero syempre, wala na siya roon. Pinilit kong gawing normal ang araw na yon at nagtagumpay naman ako. Sa dami na rin ang ginagawa ay nabura sa isipan ko yung nakita ko. Kinabukasan noong magbubukas uli ako,
Nagdahan-dahan ako dahil Uy, baka puta, ako ano may lubak? naroon uli yung lalaki. Pero sa awa ng Diyos ay wala. Nagdaan ng ilang araw. Noong kampante na ako, ay tsaka uli ito nagpakita. Ganun uli. Nakatayo, may dalang mahabang baril, naka-uniforme ng pangsundalo, at nakatalikod. Hindi na ako gaanong nagulat. Segundo lang ay nawala siya uli. Hanggang sa nakasanayan ko na. May mga umaga Kaya nga na malamang makikita sa ko siya Tagaytay pagbukas ko naulan. ng talyer. Pero may mga umaga na wala siya. Kapag nakikita ko siya ay binabati ko. Kabo, magandang umaga ho. Hindi naman nananakit si Kabo o nakikialam ng gamit ko. Hindi ko rin nararamdaman ang presensya niya. Basta nakikita ko na lang siya. At ayos lang sa akin. Pakiramdam ko kasi ay binabantayan niya ang talyer sa magdamag at umaalis lang kapag umaga na at naroon na ako. Ilang buwan din na ganoon ang sistema namin ni Kabo. Wala kaming pakialaman sa isa't isa. Pero minsan ay napapaisip din ako kung saan kaya siya nanggaling at papanong napadpad sa talyer ko. Minsan ay iniisip ko rin na ano kaya ang kinamatay niya at bakit kaya lagi siyang nakatalikod. Baka ako napainkwentro ito tapos ay nabaril at wasak ang muka. Ay po, kinang ina Kapag mo. naiisip ko yun, Dito pala ay dapat. kinikilabutan ako. Isang gabi na hindi ako agad dalawin ng antok, ay nag-cellphone na lang ako. Maganda ba Hanggang daan sa doon? napadpad ako sa isang link Doon? na tungkol sa multo na dinala ako sa Reddit. Ang daming kwentong multo. Kaya naman napadownload ako ng Reddit app para makapagbasa ng maayos. Karamihan nga lang ay English, pero na-enjoy ko pa rin. At may nakita akong post ng isang Amerikano. Sabi Tama na niya, nga. may Ikot na sana, sundalong ikot multo pa sana ako. na nagpapakita sa kanyang pinagtatrabahuhan noon. May nabasa ako sa comments na kapag ang multo ay sundalo, ibig sabihin hindi pa siya tapos sa serbisyo kahit na patay na siya. Naghihintay pa siya ng dismissal mula sa nakakataas. At may isang Ganun komento ba? pa ang nakakapangilabot sa akin. Dapat daw kapag nakakita ka ng nagmumultong sundalo ay i-dismiss mo siya sa trabaho at saluduhan. Doon ako napaisip. Ilang araw ang nagdaan at hindi pa nagpapakita si Kabo. Akala ko namahinga na siya ng tuluyan. Parang paulan pa lang dito. Naulan-ulan pero hindi natuloy, no? Ay nakita ko agad siya What na the fuck? nakatalikod. Umariba ang tibok ng puso ko. Pero agad kong naalala yung nabasa ko. Pero bago pa ako makapagsalita, ay unti-unti nang naglaho si Kabo. Kaya binilisan ko na. Tinatagan ko ang boses ko. Sabay sabing, "You are dismissed." Sir Neb, walang halong kalukuhan. Yung tuwid na tayo ni Kabo ay lalong tumuwid. At habang dahan-dahan siyang nawawala, ay nakita ko pa siyang sumaludo. Simula noon, hindi ko na siya muling nakita pa. Ilang buwan na ang nakakaraan magmula noon. Pero talagang hindi na siya nagbalik. Masaya ako. Alam kong natulungan ko siyang makatawid. Pero may konting lungkot din. Para bang nawalan ako ng bantay. Parte siya ng umaga ko na biglang nawala. Pero sana kung nasaan man siya, ay payapa na siyang talaga. Uy, grabe naman yung butas na yun. Ang kwentong ibabahagi ko ay matagal nang nangyari. At ito ay totoo kong karanasan. Sir Neb, ako nga pala si Lucas. Basahin niyo po ang kwento ko. Si Tuklas. Alaman ng lahat na totoo ang aswang. Noong ako ay nasa edad 13 anyos, ay naiwala ko ang isang inahing kambing na alaga namin. Ako ang nagpastol sa kanila sa kasukalan, kaya ako ang responsable sa kanila. Yung nawala pa namang kambing ay buntis. Talagang mata ko lang ang walang latay kapag hindi ko nakita yun. Kaya naman hinanap ko na. Inuwi ko muna yung ibang natirang kambing
At nagmamadali na akong umalis bago pa ako makita at mapagalitan ng tatay ko. Noon ay madilim na, kahit medyo maaga pa naman. Ito Maple Grove, oh. Sa Maple Grove na lang tayo. Kaya nga, pinasok ko na yung Una mga natin tubig. madadaanan eh. Tapos ay nawala pa yung isa na kailangan kong mahanap. Bago Starbucks yung ka ba? kabilib at Hindi ah. umulan. Di ba may pick up coffee dyan? Ewan ko lang. Meron na. Hindi naman ganoon kalawak ang lugar namin para makalayo yung kambing. Kaya lang ay matataas ang damo at may parte pang mapuno. Kaya ang takot ko ay baka natuklaw na yun ng ahas. Nagpatuloy ako sa paghahanap hanggang sa makarating ako sa parte ng kagubatan na hindi ko kabisado. Para bang nilabon na ng damo ang daan. Atras na sana ako pero Ano? bumuhos na yung ulan. Mabigat yung hangin at sa gitna ng putik at Kaso papadilim na walang kalangitan. titigilan eh. Napansin kong Bawal ba? wala na akong naririnig Wait lang. kundi yung mga tunog ng tubig sa dahon. Sobrang lakas ng ulan Doon lang sila at natin. kailangan ko munang magpatila. Naghanap ako ng masisilungang puno pero sa lakas ng buhos ng ulan Parking. ay wala talagang tuyong lilim. Tumakbo ako at nakarating sa isang kalapit na baryo. Pero habang Atras. tinitignan ko Atras. yung kabuuan ng lugar, eh parang wala ng mga tao sa mga kubo na naroon. Kiniliputan ako. Hindi ko alam kung dahil sa lamig o sa takot. Pero sinasabi ko na lang yun. Naghanap ako ng masisilungan. At Sa atin na, pinili ako sa puno. Oo, sige. Bahaglang nakatago sa mga sanga. May bubong, may sahig at ayos at ulo.